Kumusta? Halika't pag-usapan natin ng isa sa pinakamakabuluhang kwento sa kasaysayan, ang buhay ni Kristo. Pero alam nyo ba, depende sa paano ito isasalaysay, may mga partikular na tema na lumalabas. Ating alamin kung ano ang mga yon sa pagtatalakay nating ito. Simulan na natin. Ang kaluwalhatian ng pag-ibig na mapagsakripisyo sa sarili. Well, di ba? Ang ganda ng linyang yan. Ito na agad ang nagsisilbing pinakasusi sa buong kwento. Kasi hindi lang pala ito tungkol sa mga himala o mga turo. Ang pinaka-core, yung diwa niya, ay isang buhay na ibinigay para sa iba. Tandaan natin yan ha, kasi ito ay yung magiging lente natin sa pag-unawa sa lahat ng susunod. Okay, so bago pa man yung mga himala at yung kanyang sikat na ministeryo, may 30 taon ng, tahimik na paghahanda. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Silipin natin yung mga unang yugto, mula sa napakasimpleng pagsilang niya hanggang sa pagsimula ng kanyang misyon. 3 dekada. Imagine nyo yun, 30 taon ng kanyang buhay ginugol lang sa isang ordinaryong pamumuhay. Anak ng karpentero sa Nazareth. Ito yung mga tinatawag na hidden years, mga taon na walang nakasulat masyado pero dito pala siya tahimik na hinubog bago siya lumabas sa publiko at simulan ang ministeryong babago sa buong mundo pagsapit niya ng 30. Dito nating makikita yung dalawang magkasalungat na prinsipyo na nagbabanggaan. Sa isang banda, andyan ang pagpapakumbaba, yung pagpili na maging lingkod. Sa kabilang banda naman, yung paghangad ng kapangyarihan para sa sarili. Ayon sa ating sinuring material, itong labanan sa pagitan ng pag-ibig na mapagkumbaba at ng makasariling ambisyon, ito mismo ang nagbibigay ng tensyon at kulay sa buong kwento ng kanyang ministeryo. Ngayon, hindi lang pala siya dumating para gumawa ng mga himala. Ang isa sa mga pangunahing layunin niya ay magtatag ng isang kaharian na, may mga prinsipyong baligtad sa nakasanayan ng mundo. Ano-ano ba tong mga radikal na ideyang ito na talagang ginulat ang lahat? Ating alamin. Sa kahariang ipinakilala niya, iba ang sistema ng pagpapahalaga. Dito, yung mga inuusig, sila ang mapalad. Kakaiba no? Ang pagiging dakila ay hindi tungkol sa kapangyarihan kundi sa paglilingkod. At yung kapayapaan mas mahalaga kesa sa paghihigante. Pananampalataya, hindi mga gawa ang pundasyon ng lahat. Talagang binaliktad niya ang lahat ng pamantayan ng mundo. So ano nga ba yung ibig sabihin ng katuwiran sa kontekstong to? Kasi hindi lang ito tungkol sa pagiging mabait o pagbabago ng ilang mga ugali. Ang sabi dito, mas malalim yan. Ito ay isang kumpletong transformasyon ng puso at pagkatao. Kumbaga, hindi lang ito pag-aayos sa lumang buhay, kundi isang pagkamatay sa dating sarili para magkaroon ng espasyo para sa isang ganap na bago. Pero alam nyo, hindi lang puro salita ang ministeryo ni Kristo. Puno ito ng mga gawa, lalo na ang mga himala ng pagpapagaling. Pero hindi lang to basta paglunas ng sakit sa katawan eh. Bawat pagpapagaling niya ay isa ring malalim na aral. Ipinapakita, hindi lang sinasabi. Isa sa pinakamakapangyarihang halimbawa ay yung kwento ng isang kitungin. Isipin nyo, nung panahon yun, ang kitong ay hindi lang sakit, isa yang social death sentence. Itinuturing kang marumi, itinataboy ng lahat, at kailangan mo pang sumigaw ng marumi para lumayo ang mga tao sa'yo. At sa gitna ng ganitong kalagayan, lumapit siya kay Jesus. Pakinggan natin mabuti ang sinabi niya. Panginoon, kung nananaisin mo. Grabe yung pananampalataya, no? Pero may kasamang paggalang. Hindi siya nagdemand. Kinikilala niya na may kapangyarihan si Jesus na gawin ang imposible, pero buong kababaang loob niyang ipinauubaya ang desisyon sa kanya. At yung naging tugon ni Jesus, napakaganda. Hindi lang siya nagsalita mula sa malayo, ginawa niya ang di inaasahan. Hinipo niya ang ketungin, isang bagay na ipinagbabawal at kinatatakutan ng lahat. Yung paghipo na yun, hindi lang balat ang pinagaling. Ibinalik nito ang dignidad at koneksyon ng isang taong matagal nang itinuring na basura ng lipunan. So, lumalabas na ang bawat himala ay parang may dalawang layer. Halimbawa, yung sa paralitiko. Sa pisikal, oo, pinagaling niya yung katawan. Pero yung mas malalim na mensahe, yung espiritual na aral, ay ang kanyang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Palaging may ganyang koneksyon. Ang pisikal na gawa ay laging may katumbas na mas malalim na espiritual na katotohanan. At ngayon, papunta na tayo sa pinakamabigat at pinakasentro ng buong salaysay, yung mga huling oras na humantong sa krus. Paano nga ba hinarap ni Kristo yung pinakahuling pagsubok at ang sukdulan ng kanyang misyon?
Ang bilis ng mga pangyayari sa mga huling oras niya, di ba? Mula sa huling hapunan kung saan nagtatag siya ng bagong alaala, papunta sa pagdurusan niya ng mag-isa sa Getsemani, hanggang sa mga di makatarungang paglilitis kung saan nanahimik na lang siya, at sa huli, ang pag-aalay ng sarili sa krus. Bawat hakbang ay isang sadya at determinadong pagpili. 6 na oras. Ayon sa ating sinusuring material, yung 6 na oras sa krus ay itinuring na napakabilis. At ang sinasabi nito ay yung buhay niya ay hindi kinuha mula sa kanya, kundi kusa niyang ibinigay. Ito raw ay isang kosmikong sandali, isang pangyayari kung saan ang langit at lupa ay nagtagpo sa isang sukdulang sakripisyo. Tapos na! Ito yung huling sigaw niya. Hindi ito sigaw ng pagkatalo ha. Ito ay isang sigaw ng tagumpay. Ito ang deklarasyon na yung misyon para sa pagtubos ng sangkatauhan, yung pangakong binitawan niya, ay ganap nang natupad. Kumpleto na ang sakripisyo. Pero alam natin na hindi kamatayan ang dulo ng kwento. Pagkatapos ng krus, may isang libingang walang laman. Tingnan natin kung paano yung tagumpay niya laban sa kamatayan ay humantong sa isang panghuling misyon para sa mga tagasunod niya. Ang muling pagkabuhay ay yung sukdulang patunay ng kanyang kapangyarihan. At hindi lang to para sa sarili niya. Ang sinasabi dito, dahil sa tagumpay niyang yon, ang buhay na nawala noon ay maaari nang maibalik. Ito yung pangako ng isang bagong simula at immortalidad para sa lahat ng tatanggap nito. At bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang huling bilin, isang atas. Itong dakilang utos na to ang naging misyon ng kanyang mga alagad. Hindi para manatili lang sa isang lugar, kundi para humayo at ibahagi yung mga aral at mabuting balita sa buong mundo. Ito yung pagsasalin ng kanyang ministeryo sa isang pandaigdigang kilusan. At dito tayo nagtatapos sa isang tanun na talagang nakakapag-isip sa lahat ng himalang nakita natin. Pagpapagaling, pagpapakalma ng bagyo, kahit pa yung muling pagkabuhay. Bakit sinasabi na ang isang palagi ang buhay kay Kristo ang siyang pinakadakilang himala sa lahat? Marahil, ang tunay na himala ay hindi yung mga panlabas na kaganapan, kundi yung panloob na pagbabago na nangyayari sa isang tao. Maraming salamat sa inyong pagsama.